Maglalabas nga kami ng panukalan ng statement sa ilang mga, siguro ngayon o bukas, tungkol sa overloading law. Dahil ilang way bridges ba meron tayo under the warranty? Kasi may warranty ang contractor eh. Ang tanong, covered pa ba ng warranty? Ang tanong, dahil iba't ibang phase, baka iba't ibang contractor yung gumawa. Kung may reinforcement yon, ibig sabihin, overloaded malamang sa malamang yung truck na yan sa maraming panahon. Pinagbabawal dapat ng gobyerno, ng LTO, na lagyan ng anumang reinforcement ang bed ng mga truck. Meron bang liability yung DPWH dun sa bumagsak na tulay sa Isabela? Depende kung sinong matatagpuan na may kasalanan. Kung mali ang specifications, kung mali ang program of work, kung hindi sinunod yung program of work, at kung substandard yung tulay. Ang sagot ay oo, dahil sila nagsusupervise ng mga kontrata na ginagawa na funded ng gobyerno. Need ba mag-investigate ang pera? Siguro iniimbestigahan na yan ng iba't ibang ahensya ngayon. Hayaan na muna natin na sila. Pero sir, pagka ganyang case, ano yung dapat course of action? Hindi naman agency yung dapat na mag-investigate. Alam nga naman DPWH kasi yung mga tao Ang DPWH Central Office yung dapat nag-investigate. Mag-investigate muna at the first instance. Sila muna. Dahil ang nagpatupad ng proyekto yan ay mga empleyado, mga direktor at engineer sa district at regional level. At saka sila ay may technical know-how kasi. Isa rin kasing bagay, dapat tingnan natin, yung loading capacity ng mga truck. Maglalabas nga kami ng panukalan ng statement sa ilang mga, siguro ngayon o bukas, tungkol sa overloading law. Dahil ilang way bridges ba meron tayo? Ano ba yung weight capacity o load na mga kalye at tulay na ginagawa natin? Nasusunod ba to? Na-implement ba to? Merong way bridge ba bago dumaan sa tulay na yon? Kung may way bridge man na dinaanan yung truck, baka pagkalampas sa way bridge, kinargahan, so iba na yung timbang nun. Pangalawa, ano ba yung load capacity ng kalye natin? Tanda mo yung kapal ng semento ng tulay o kalye natin, may kinakayang bigat lang yan na dapat sinusundan ng mga truck. Ang pinakamaliwanag na ebidensya para sa akin na makita yan ay kung may reinforcement yung mga trailer bed ng mga truck. Kung may reinforcement yon, ibig sabihin, overloaded malamang sa malamang yung truck na yan sa maraming panahon. Pinagbabawal dapat ng gobyerno, ng LTO, na lagyan ng anumang reinforcement ang bed ng mga truck para maiwasan automatically yung overloading ng mga truck. At kung mangyayari man yon, dapat managot yung mga may-ari ng truck. Pero hindi natin pwedeng patupad to ng agaran dahil maapektuhan logistically yung time and motion ng delivery and arrival of goods mula sa pier papunta sa kung saan saang parte ng bansa. At magtataas rin yun. Kasi malamang container pa lang overloaded na bago pa man makarating sa Pilipinas. So yon dapat bantayan at tingnan hindi lamang ng Customs, hindi lamang ng DPWH, pati na rin ng DTI at ng Department of Finance na siyang may hawak ng Bureau of Customs. Sorry kung mahaba yung sagot kasi komplikado yun. Di ba DPWH national ang pagawa? Malamang yung bidding. Malamang yung bidding. Pero depende. Ang alam ko kasi nagsimula yan, 100 million lang eh. Kung 100 million yan, baka region lang eh. Kasi di ba by year yun, phase 1, phase 2, phase 3 eh. Tapos inaugment pa, di ba? Hindi naman yata sa 1.2 billion na one go eh. Lumaki na lang ng lumaki. So malamang nagsimula yan region, yung sumunod na phase 2, region pa rin, di ba? So iba-iba. Yun na nga lang siguro yung question, bakit walang singular program of work para sa kabuuan ng tulay? Bakit tila every 2 years pinopondohan at kinokompleto yung sinasabing design? So sir, since bumagsak na yun, hindi na pwedeng i-repair para madaanan ulit? Actually, pwede pa daw i-repair ayon sa isang nakausap ko doon. Dahil yung foundation daw ay nakatayo pa rin, yung kali mismo ang nahulog at bumagsak na nakatali doon sa frame. Pero yung foundation mismo ng tulay, nananatili daw na nakatayo. So kung hahabulin natin yung contractor, yung paano mangyayari? Dapat may warranty yung contractor doon, kung sakasakali. Pero kung ang design ang mali,
at yung contractor ay sumunod sa design, walang liability ang contractor. Dahil sumunod lang siya dun sa design na mali. So ano Kung lesson substandard, learned? kung substandard, dapat at no cost ba yan? Sa gobyerno? Kung substandard ang ginamit, edi yung contractor ang nag-violate. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa program of work. Ang repair nun, sir, at no cost to the government. Dapat sagot ng contractor yun dahil may warranty yung contractor doon. Pero may alam akong kwento dyan, mamaya na lang. Madami sir yung utang. Sir, kung contractor, dapat ba mag-blacklist sa gobyerno yun? Kasi, Ibang proseso yung blacklisting dun sa akin na mas importante yung liability ng contractor kung siya nga may kasalanan na gawin yung tulay at no cost to government. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Kung mabablacklist man siya pagkatapos, desisyon na ng DPWH yan. Pero mas importante, magamit at mapakinabangan ng ating mga kababayan yung tulay na ginawa precisely para makinabangan ang taong bayan. Siyempre pag ganyan at no cost, yung pag-aayos and penalty. Under the warranty. Kasi may warranty ang contractor eh. Ang tanong, covered pa ba ng warranty? Ang tanong, dahil iba't ibang phase, baka iba't ibang contractor yung gumawa. So, sinong may bidding eh? So, sinong may kasalanan? Anong aspeto ng construction ang pwedeng maiturong may kasalanan at kagagawan at kaninong warranty ang hahabulin ng gobyerno? Medyo komplikado lang siya. Patuloy na Pero may kwento pa din yun. Mamaya na lang. Yes. Yung sa Communications Office, Presidential Communications Office, sa tingin nyo doon, ang dalas magpalit at saka ano yung assessment nyo doon sa bagong Undersecretary ng Communications Office na banat na banat? Cited yan. Ano? Sino pinakamaingay ulit? Hindi para sa akin magkomentary because the PCOO officers serve at the pleasure of the President. They are the President's choice. Kakaiba man, hindi man tayo sanay, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ito'y mananatiling ganon o magbabago. But then again, everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCOO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So, mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon, ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa ring spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niyang siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. So having said that, SP, dapat mag-ingat-ingat din sa statement. Hindi siya empleyado sa ilalim ko para paalalahanan ko. Again, she serves at the pleasure of the President. Sir, parang may sinasabi, parang may dealings, may kontrata si PCO, secretary sa gobyerno. Baka dapat naman na-divest niya na yun. Well, any conflict of interest ng isang taong galing sa pribadong sektor, pagpasok sa pamahalaan ay dapat bitiwan niya at mag-divest siya para hindi manatili yung conflict of interest na yun. I think the PCO, I think before he was appointed, he should have been vetted already. I think these should have been done before his appointment. So possible matanong yan sa Commission on Appointments? Dadaan ba siya sa Commission on Appointments? Okay. Si Jay lang. Siya ba? It's possible it will be taken up in the Commission on Appointments for as long as documents are submitted and there is a complainant or there is a member of the CA that will bring it up. Kaya pa yun sa 2 linggo sa June? Definitely, isa-schedule yon. Isa-schedule ang PCOO, isa-schedule ang DENR, isa-schedule yung dalawang COMELEC commissioners. Nakakuha. DOTR pala, DOTR. Si Vince. ano po pinalita? Hindi, si Vince. Sorry.
So, DOTR, PCOO, at 2 COMELEC commissioners. Tapos may COA pa rin yata, sir. 4 po yung commissioner. Nandiyan na yung South po. Baka may COA commissioner, baka may civil service commissioner, pero hindi pa namin natatanggap yata. At nais kong paalalahanan yung mga opisyal na ito na para matalakay namin ay kumpletuhin nila yung mga dokumentong kailangan nilang isumite sa Commission on Appointments para ma-schedule namin. Sa